pong mga miyembro ninyo sa Private Hospitals Association of the Philippines, are they practicing po yung ine-explain nyo na in case of emergency, Yeah. kahit walang maibigay na pera o down payment ang isang pasyente, if it's a matter of life and death, kailangan bigyan agad ng lunas? Tama po yun. Alam naman po nila yan. At depende naman po siyempre sa determination kung whether talagang emergency. So, no? Pero anyway, ito po, ina-assume na natin na talagang emergency to. No? So it's a matter of life and death. At pag ganun po, palagay ko, dapat magbigyan sila ng karampatang lunas without asking for any down form of payment or deposit. Oo. Yes po. Doktor, yung nangyari na ililipat halimbawa sa ibang ospital, ang isang pasyente, sino po datang nag-aayos ng coordination nun? Kung ganun man, mag-decide yung family na okay, kung makakatipid kami sa ibang ospital, lilipat po kami doon. Sino po datang nag-aayos ng coordination? Sino datang nagde-decide na pwede pa siya ilipat? Hindi pa naman, kumbaga makakapag-antay pa naman yung sitwasyon ng pasyente. Paano po yun? Normally, hospital to hospital po yan. No? Tatawag sila doon sa paglilipatang hospital at sasabihin, may papadala kami pasyente dyan, ganito ang kaso, ganyan, etc. Alam na po yan dapat nung pagdadalhan na hospital. At para handa na din po sila. Hindi po usually nangyayari. Pero kung kinakailangan ng bigyan ng lunas, hindi na dapat inililipat. Ganun po ba yon? May mga ganun pagkakataon din. Opo, siguro ganun talaga ang but then depende po siyempre sa assessment po nung unang nakakita na corpo. So at least malinaw po doon, this is a hospital coordination po pala. Pagka po mga ganun, gaano katagal usually bago po ilang minuto, ilang oras bago na ililipat ang isang pasyente sa isang ospital? Mabilis lang dapat po yan. No? Siyempre kung may ambulansya naman po, kaya tayo may mga ambulance, mabilis lang ang paglilipat. Unless talagang gridlock o may grabe ang traffic. Kung ito from siguro kaya lang yun ilang minutes po from Madok to UE. Dok, pagka ganun, pagka po ba ganun, wala nang fee na babayaran yung pasyente doon sa ospital na pinanggalingan niya, especially kung wala namang any treatment na naibigay or hindi na-admit? Paano po yun? Depende po sa pag-uusap nila siguro nung hospital at saka nung family. Pwede naman siguro sila magbigay ng garantiya na ito, kung may kulangan man kami kasi right now it's an emergency, pwede kami makipag-usap sa kanila. At sa ganun, may-transfer nila kung talagang kailangan i-transfer ang pasyente. At yun naman po yung makukuha sa pag-uusap nila dapat. Pero Doc, to be pragmatic about this, walang libre. Sa private hospital walang libre. Okay. Ultimo gasa. Lahat yan may bayad ito yan siya, lahat yan may bayad. Tama po. Lahat may bayad, Dumating ka doon sa ospital, meron sa'yo umasikaso, yon may bayad na kaagad yon. May charge na kaagad yon, di ba, doktor? Tama po. Opo. Kalungkot mang tanggapin, pero talaga po yun. Totoo yes. po yan. At yan po yung realidad nga. Kaya nga may PhilHealth din Hindi po ba? Para doon sa mga, para po doon sa mga, lalo na po sa mga nasa middle income emergency bracket. Talaga. Okay. Ngayon, ito po. Basahin ko lang ito kasi yung pong paglilipat siya, dapat din natin maunawaan na it's the responsibility of the hospital na asikasuhin yung lipat nito. Kasi nga emergency cases, hindi mo nahahayaan yung pamilya na maghanap ka pa ng ambulansya. Ikaw na ospital, it is your responsibility to coordinate the transfer. Di po ba, Doc? Tama po yan. Opo, okay. Para lang alam natin to, Kasi ang hirap po kasi doon sa mga pamilya na yung pong iba hindi po sanay sa mga gantong emergency cases, wala pong kamag-anak na doktor, walang kaibigan na doktor, wala hong kaibigan na nurse o kamag-anak na nurse na makapagbibigay ng gabay what to do. Basahin ko lang po, I beg for your indulgence, Doctor, ha? Ito po yun, An act prohibiting the demand of deposits or advance payments for the confinement or treatment of patients in hospitals and medical clinics in certain cases. Section 1. In emergency or serious cases, it shall be unlawful for any proprietor,
President, Director, Manager, or any officer and or medical practitioner or employee of a hospital or medical clinic to request, solicit, demand, or accept any deposit or any other form of advance payment as prerequisite for administering basic emergency care to any patient. Confinement or medical Tama po. treatment of a patient in such hospital or medical clinic, or to refuse to administer medical treatment and support as dictated by good practice of medicine to prevent death or permanent disability, or in the case of a pregnant woman, permanent injury or loss of her unborn child or non-institutional delivery. So, klarong-klaro po ito, doktor, hindi po ba, no, na Yes, walang opo. kondisyon dapat asikasuhin kagad ang pasyente. Mhm. Apo, tama po yan. Doon po yung nasa law po yan na RA 10932. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.